Kaya ako nagtatanong ang Korte Suprema, bakit nagtanong ang Korte Suprema ng gano'n? Kasi, hindi po ba meron tayong tinatawag na, there is a presumption of regularity ng isang official action. Dahil yung Kamara de Representante, yung ginawa nila yung opisyal, ipinagpapalagay ho ng batas na regular ang ginawa nila, na legal, wala silang kalokohan. Yun ang presumption. Pero, ang Korte Suprema, alam mo na may nangyayari kasi may nag-cover Di ba? Kino-cover yan So yung mga reporter dyan, nagre-report sila. Ang report nila, wala naman debate nangyari doon. Di ba? Sasabihin nila, hindi naman na-refer sa Committee on Justice. At inaamin naman na hindi. Kailangan talagang malaman ng Korte Suprema yon. Hindi po pwedeng hindi. At ang dahilan, ayaw nila sabihin, kaya na sinabi natin kanina, kasi nga matutuklasan ang kalokohan nila. Kaya hindi totoo na yung accountability masisira. Sapagkat kahit na nga walang impeachment, pagpalagay na natin, walang impeachment. After 6 months, nagbago sila ng isip na hindi matimanda. Lahat naman ho yan pwede mo namang ihain. Sa tingin nyo, merong paglabag si Inday Sara, demanda nyo. Wala naman siyang immunity. Demanda nyo. Doon sa mga sinasabi nyo, may grave threat, merong insurrection, merong graft and corruption, merong betrayal of the public trust, kung ano-ano pang mga demanda nyo. Didemanda nyo. Kaya hindi maaaring sabihin na walang accountability. Mismong Korte Suprema nga nagsabi, dinidismiss namin ito, hindi namin ina-absolto si Inday Sara. Kung gusto niyo maghain kayo. Makatapos ang isang taon. Yung makatapos ang isang taon, February 5 yung bilang, di February 6. Ngayong papasok na 2026, pwede sila magdemanda. So wala silang pinatay na accountability ng tinatawag. Tuloy pa rin. At kahit nga si Inday Sara, di ba? Kung walang impeachment, magpapaliwanag ako. Pwede naman siya magpaliwanag in a press conference. At the same time, as I said, pwede naman sila mag-file ng demanda sa hukuman. Hindi po ba? Kaya lang impeachment yan. Kasi gusto talaga nilang ma-disqualify. Kasi yan ho ang kaparusahan pag ikaw ay na-convict, napatunayan ka nagkasala. At kahit na nga hindi ka napatunayan nagkasala, at pag binutuhan ka ng mga politiko, mga senador, na ikaw ay guilty ka, tanggal ka. Tanggal ka sa pagtakbo sa halalan sa 2028, siya ang pinakamalakas na kandidato ayon sa mga survey at kahit pa nga nung nakaraan, di ba? Siya nga dapat ang presidente na ngayon. Nag-slide lang sa vice-presidente. Kaya yun ang dahilan talaga, politika.